At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At eto ay pag-usapan nga natin itong si Gaban at saka itong si Sanji laban sa mga Holy Knights. So paano nga ba mangyayari yan? So ayan, bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan at dito nga muna tayo magsisimula. Kay Luffy, kay Zoro, laban dito kay Gaban. Dahil sa nakalipas sa chapter, nakita nga natin na biglang sumuko itong si Gaban. So sa kalagitnaan nung laban nila ay suddenly ito nga binitawan ni Gaban yung kanyang axe at sumuko na nga siya. So tapos na yung laban ng mga to, binigay na ni Gaban kay Luffy yung susi. At ngayon sa pagkatapos ng laban nila, nakita naman natin sa bandang dulo, dumating na rin itong si Saint Summer sa hanga, itong si Saint Gillingham. Pero kasabay nga nung pagdating nila dito sa may Elbaf ay nakita natin sa side nila Luffy, etong si Gaban ay umalis na nga rin. At so now ay sa pag-alis neto ni Gaban ay marami nag-iisip at nagsasabi na pupuntahin niya etong mga Holy Knights na to. So ito kasama ako rito sa mga napapaisip o sa mga marami nag-iisip nga na kaya sumuko bigla etong si Gaban sa kalagitnaan ng laban nila ni Luffy sa ni Zoro kasi naramdaman niya itong pagdating ni Saint Gillingham sa hanga ni Saint Summer. So parang katulad sa pagdating nila Shamrock dyan sa Elbaf, nung maramdaman niya ni Gaban, agad-agad pumunta siya kung saan niya naramdaman na dumating sila Shamrock. So ibig sabihin, big deal talaga itong pagdating ng mga Holy Knights dyan sa Elbaf. Kasi di ba nang dumating sila Luffy dyan sa may Elbaf, wala namang ginawa itong si Gaban, chill-chill lang siya. Pero ito nga nang dumating itong mga Holy Knights dyan ay naalarma itong si Gaban. At ayun pa, definitely naramdaman ni Gaban itong pagdating ng dalawa dyan kasi nga yung sa pagdating nga nila Shamrock naramdaman niya So malakas nga yung pakaramdam nito ni Gaban, ibig sabihin. So now, ay pagkatapos nga nito, nakita rin natin sa bandang dulo ay eto nga sila Saint Summer ay kikilos na nga rin sila para kidnapin na itong mga bata dyan sa Elbaf. So now, ang tanong ay sino kaya yung pwedeng lumaban dito kala Saint Summer na? At yun pa pala, by the way, munti ko pang makakalimutan, ay nagpa-preview na yung ating leaker na sinasabi nga sa susunod chapter kay chapter 1141 ay kikilos na nga dyan itong mga Holy Knights. So ngayon ang tanong ay sino nga ba yung pwedeng lumaban dito kala Saint Gillingham sa mga Holy Knights na to? So definitely ay hindi nakasama sila Luffy kasi nga pupunta na kagad sila dito kay Saint Loki. Sorry, kay Saint Loki to. Napa-Saint na ako dito kay Prince Loki. Kay Prince Loki para palayain yan. Kasi nga diba kung matatandaan ninyo, sabi nga ni Luffy kay Gaban, bigay na kagad sa kanya yung susi nang sa ganun mapalaya na nila itong si Loki at makabalik na sila dun sa party. So kaya ayun, egis na dito itong si Luffy sa si Zoro sa pakikipaglaban sa mga Holy Knights na to. At so now ay balik naman tayo dito sa may library na to kung nasaan yung mga batang higante na kukunin nga ng mga Holy Knights. So dito sa library, currently yung nandiyan lang ay etong si Chopper saka nga etong si Robin. So ibig sabihin, sa lahat ng Straw Hat Pirates natin, etong dalawa, sila yung unang makaka-encounter sa mga Holy Knights na to. So kaya nga ibig sabihin dito, kung kikidnapin na ng mga Holy Knights at ng mga bata dyan sa library, ang lalaban sa kanila, etong si Robin lang saka nga etong si Chopper. So baka nga etong si Chopper siya pa yung magprotekta muna dito sa mga bata habang itong si Robin siya yung lalaban o haharap ba dito sa mga Holy Knights. Pero ang problema rito, hindi kakayaning mag-isa ni Robin labanan itong mga Holy Knights na to syempre. So kahit sabihin pa natin na nandito itong si Saul para bumakap, hindi pa rin, kulang pa rin yan. Kasi kung matatandaan ninyo, pagdating naman sa lakas, ay masasabi natin na malakas itong mga Holy Knights. Tapos, itong si Saint Gillingham, naka-awakened form pa. So dyan pa lang kay Gillingham lugi na. Kasi itong si Robin, hindi pa awakened itong Devil Fruit niya. Alam naman natin kapag awakened na yung Devil Fruit ay talagang mas malakas yan kumpara sa ibang mga Devil Fruits. So ibig sabihin, kung ikukumpara yung mga lakas nga nito ng Holy Knight sa kanila Robin, ay talagang tagilid dito itong si Robin. So kaya dahil dyan, ay dito na papasok ngayon itong si Sanji naman. So balikan muna natin dito sa may Egghead Arc. Dahil kung matatandaan natin, itong si Sanji, napakaraming clutch yung ginawa dyan sa arc na nga na yan. At ayun pa, itong si Sanji nga yung MVP natin pagdating dyan sa may Egghead Island Arc. Kasi kung
kung matatandaan ninyo, di ba itong si Sanji, ikot-ikot siya dyan sa may egghead at ayun, kapag meron nasa panganib na kasamahan niya, ay suddenly bigla-biglang dumarating itong si Sanji at nililigtas niya yung kasamahan niya nga na yun. So kaya nga itong si Sanji, masasabi natin na siya nga yung MVP dyan sa may Egghead Island arc. So now, ay dito sinasabi nga ni Sanji, madalas na kapag meron nga sa panganib na babae, nararamdaman niya na yan Kaya nga kaagad-agad kumikilos itong si Sanji para iligtas kung sino man yung babae na nga na yun. So ayun, hindi natin alam kung nag-joke-joke lang dyan itong si Sanji, pero ganyan nga yung laging nangyayari. So kaya nga ang tanong ay going back dito sa may Elbaf, ay maramdaman kaya nito ni Sanji na nasa panganib itong si Robin at puntahan niya itong si Robin para iligtas nga yan sa kamay ng mga Holy Knights. So kaya ang kailangan gawin dito ni Robin, i-hold niya itong mga Holy Knights hanggang sa dumating itong tulong nila Sanji dyan. At ayun pa, maganda nga sana kung itong si Robin ma-awakened na yung kanyang Devil Fruit, kasi nga diba so far di pa rin awakened itong si Robin dyan. At ngayon kailangan niya ma-awakened itong kanyang Devil Fruit para makasabay siya dyan kala Saint Gillingham, kasi nga kay Saint Gillingham pangalan, balikan natin dun pa lang sa isang Holy Knight, tagilid na itong si Robin. So paano pa dun sa dalawa kay Gunko, sa kay Saint Summer, so sino yung haharap doon? So dito, kapag na-awakened ni Robin itong kanyang Devil Fruit, ay sa tingin ko makakasabay na yan kahit papano dyan sa mga Holy Knight, at pwede niya pang ma-hold dyan nga kahit konti lang. So kaya ayan, ay kayo ba guys, in connection dito kay Robin, ay sa tingin nyo ba ma-awakened na ni Robin sa wakas yung kanyang Devil Fruit, lalo na kapag nasa alanganing lagay na itong sila Robin dyan? Pero yun nga, ay going back dito sa kung sino yung lalaban sa Holy Knights na nga na to, kay Saint Summer, kay Gunko, saka nga dito kay Saint Gillingham, ay baka nga eto yung si Sanji, etong si Gaban, at saka etong si Robin na. So bali ang tapatang pwede mangyari dito, etong si Sanji laban dito kay Saint Summer, at etong si Gaban para naman dito kay Saint Gillingham. Habang sa kabilang banda, etong si Robin, since na babae siya, ay dito yan kay Gunko. So kasi nga di naman lumalaban etong si Sanji sa babae. So ito rin si Gaban, baka ganun rin kasi nga diba anong araw siya, Missionary of Love. So kaya yan, tapatan lang dyan itong dalawang babae. Tapos etong si Saint Gillingham, dito natin bibigay yan kay Gaban. So although parang etong si Saint Summer yung parang magiging leader dito, pero ito kasi si Saint Gillingham, nakikita natin parang awakened nga yung kanyang kapangyarihan dyan, yung kanyang Devil Fruit. Kaya ang makakasabay lang sa kanya dyan definitely ay etong si Gaban. Pero ayun lang, ay wag lang sana na etong si Saint Summer may Devil Fruit din tapos awakened pa. So ito kasi naka-human form lang dito itong si Saint Summer, di pa natin alam kung may Devil Fruit bang nakain etong mama na to o wala. So kaya nga maganda nga sana kung etong si Robin ma-awakened na, kasi so far etong sila Sanji, sila Zoro nagsisilakasan So although lumakas naman na etong si Robin, pero yun nga mas maganda kung ma-awakened itong kanyang Devil Fruit para mas lumakas nga, mas makatulong siya dito sa grupo ng Straw Hat Pirates natin. So lalo na nalalapit itong final war, ay kailangan talaga mag-level up na dyan ng grupo ng Straw Hat Pirates natin. So baka dito yan magsimula sa Elbaf. But anyways, ay pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang muna itong video nga natin patungkol dito kay Gaban saka nga kay Sanji laban dyan sa mga Holy Knights. So ayan, paglabas naman na yung mga spoilers at update kay chapter 1141, ay pepresent ko na lang kagad sa inyo yan guys. Pero ayan, ay ulit ay maraming salamat sa panonood dito sa video natin. At yun pala, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. So yun na naman, so lagi mag-ingat, God bless inyo lahat, at kita-kits tayo ulit.